Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program na inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so let's now proceed no, sa ating episode no, sa video pong ito. Alright? Ang ating pong, oh, by the way, bago tayo magpatuloy, pwede po bang kung kayo po ay ah, regular viewers po, no? If you find our videos interesting or informative at nakakatulong po sa inyo, pwede po bang makisuyo na pakiclick po ang subscribe, shares, and like buttons po natin, lalo pa kung hindi pa po kayo subscribers kasi ayon po sa datos kasi ng YouTube, more than 60% po ng ating viewers ay hindi pa po subscribers. So, if you find our videos interesting at nakakatulong o informative, siguro naman po, wala naman po siguro, hindi naman po kalabisan pag ako po ay makiusap o humihirit po sa iyo ng isang click, isang subscribe, shares, and like buttons po natin upang sa ganon ay mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at marami pong ah, makapag-share po dito sa ating mga pinag-usapan upang sila rin po. It could be your neighbors, your friends, your relatives o kakilala ninyo na sila din ay may mapupulot po no sa pinag-usapan natin. Sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. All right? So, okay, bago tayo magpatuloy 'no, right, ay bigyan po natin muna ng, isa pong, matin ma 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 mainit na pagpapasalamat 'no, sa mga, viewers po natin 'no, lalo na yung hindi po nag-skip ng ads. Thank you very much. Alam naman ninyo kung sino kayo at nagpapadala po ng mga super chats. Thank you very much 'no, highly appreciated po 'yan. Because of your help, because of your encouragement ay nagpapatuloy po tayo, nagkakaroon po tayo ng encouragement to proceed 'no, pagpatuloy po ang ating advokasya na makapagbigay po ng legal na impormasyon o kaalaman 'no, sa ating mga kababayan, saan man kayo o sila naroroon. Alright, maraming salamat. Ang bibigyan po natin ng daan ngayon 'no, ay ang sulat po sa atin ng ating viewers na si, ah, ah, Potico Pot Pot Potitok Potitok Channel 'no, ah, 1979, ito po yung kanyang username. Sabi niya dito, "Hello po attorney, pa-enlighten naman po ako. May bibilhin po kasi kami na EP. Title na po yung nakapangalan ng mga tagapagmana na nakausap namin. Okay po ba yung AGS o need pa ba na mai-transfer muna sa ears yung name ng title bago namin bilhin? Salamat po." Alright. So, that's a good, interesting question. Okay. Tulad ng sinasabi, no, natin lagi, ay tama yan, no? Ginagawa niya due diligence, no, bago kayo ah, tumalon, no, sa ganyang situation. Una, sa hindi pa po nakakilala, sa may nagtatanong, ano bang ibig sabihin ng EP title? So, pagkaalam po niyan, no, kasi yan po ay emancipation patent na ang titulo pong ito ay ang beneficiary po ito ng Land Reform Program sa ilalim ng Presidential Decree number 27, no, panahon pa in way back 1972, panahon pa ng Senior Marcos, no, Ferdinand Marcos na presidency, okay? Na kung saan nagkaroon po tayo ng tinatawag nating Emancipation of Patent Decree, no? Sa ilalim ng PDA number 27 na covered po dito yung rice and corn planted agricultural land, no? Na kung saan yung mga tenants mo, no, ay binibigyan po sila ng karapatan, no, that they could own their land that they till, no, na kanilang sinasaka. So ito na po yung nagkaroon na po ng emancipation patent. Ngayon, base po sa pagkaintindi ko sa sulat sa atin, ay kinamatay na ito at yung mga heirs ay gusto nang ibenta. Okay? Ang tanong dito, okay po ba yon na AGS lang? So, sa hindi nakakaintindi ng AGS, ito po ay extrajudicial settlement of estate. Kasi po ang isang tao, pag namayapa na po yan,
at may mga properties po yan tulad nito, may kailangan na mailipat, no? Upang mailipat ito sa kanyang mga heirs, tagapagmana, ay dapat magkaroon ng settlement of estate. Okay? Now, pag sinabi kasi nating AGS, no, extrajudicial settlement of estate, ibig sabihin yan, yung mga heirs ay wala pong kumukontra sa kanilang party o hatian. So kaya extrajudicial. Okay? At wala na ring heirs na minor de edad at saka yung pumanaw na ay wala pong pagkakautang, no? At wala iniwan na last will and testament. Kasi pag may iniwan po yung last will and testament ay hindi po pwede yung AGS. Okay? Kailangan yan pag may last will and testament ay dapat ay pupunta kayo sa korte at magkaroon po ng tinatawag nating probate, no? Proceedings, no? At isasubmit sa korte yung last will and testament na yan. So hindi po pwede yung extrajudicial settlement. Ang tawag po niyan ay judicial settlement of estate. Ngayon, assuming na wala namang last will and testament at wala namang hindi yung mga heirs, no? Tagapagmana ay nagkakasundo naman sila. Pinaka-the best talaga na magkaroon muna ng extrajudicial settlement. Tapos, ay yung mga heirs, no, silang gagawa nito. Tapos ay babayaran po ang estate tax kung tawagin natin. Ngayon, dahil po may batas po tayo rito, no, na kung saan pag isa pong land reform beneficiaries, no, sa ilalim ng ating bagong batas po natin, yung Modern Emancipation Act, no, ay pag ang isang land reform beneficiaries po, no, ay namayapa, ay exempted po sila sa estate tax. Okay? So, ang babayaran na lang dyan ay maaaring documentary stamp tax. And then, magkaroon din kayo ng publication, no, sa newspaper of general circulation for 3 consecutive weeks na kung saan ay yung mga heirs ay nagsettle na yung kanilang mga ari-arian ng kanilang mga magulang. So, malit lang po ang publication po niya, no? Kasi laki lang po niya ng business card or calling card, no, sa may last portion nito. At sa last portion na may notarial section at ito po ipapublish, no, sa newspaper of general circulation. No? Pag sa ganun, pag nakompleto po yung requirements, meron na kayong punta ka sa BIR, humingi din kayo ng exemption ng estate tax sa certificate of exemption ng estate tax sa Department of Agrarian Reform. Okay? And then, of course, kung makakuha po kayo ng tax, yung tinatawag nating prior DAR clearance na wala naman pong problema sa paglipat sa inyo, that's the better. Okay? So, pag kumpleto na po ninyo yan, okay, bibigyan po kayo ng e-car ng BIR, no? Electronic Certificate Authorizing Registration. Pag meron kayong ganyan, okay, ay may register po ang inyong AGS, no? Tsaka yung with deed of sale. Okay? Okay? So, pag may ganyan, okay, may pwede kayong mag-execute na ng deed of sale. Okay? At ma-register po ito upang sa ganun, pag na-register po yan sa Register of Deeds, ay mabibigyan po kayo ng panibagong title at ma-cancel po yung lumang EP at mapalitan po ito ng panibagong titulo. Okay? Na transfer certificate of title. Okay? So, napakamahalaga na para wala kang sakit sa ulo, mas mabuti, no, na yung mga heirs muna ang maglakad po nito, sila yung na responsibilidad nila yon. So, para sa ganun, kung nakapala na sa heirs, hindi na kayo masyadong magpo-problema later on kasi nailipat na sa mga heirs at ililipat sa inyo ito, mas convenient po ito, mas safe po kayo kaysa yung mag-AGS lang kayo pagkatapos later on pala may mga issues, hindi nagkakasundo yung mga heirs. Merong isang heir bigla na lang hindi umayaw, no? Umayaw sila hindi sila conforme sa ganitong partihan nila o merong issue sa pera. So pinakamabuti ay magkaroon muna ng AGS and then the property is transferred to the heirs. Na mayroon namang iba din na mag-AGS sila with deed of absolute sale. Siyempre, ibig sabihin, may AGS na sila at the same time, sa isang dokumento lang yun, yung AGS nila with deed of sale na kung saan ay yung mga heirs, after na-appropriate nila yung properties, nilamanan nila, ay pinagbili naman nila sa buyer.
Isang dokumento lang po 'yan 'no, AGS, okay, with deed of sale, puwede rin po 'yan. Pero, ah, siyempre dapat din masunod yung mga ating sinasabi 'no, mabayaran yung ano, documentary stamp tax at saka din mabayaran yung capital gains tax kasi nagkaroon ng bentahan. And of course, yung mga heirs naman ngayon, kukuha sila ng certificate of exemption sa DAR na hindi sila na-exempted sila sa pagbabayad ng estate tax, okay. So, as part of due diligence, aba'y kailangan mas mabuti sana kung, kumpleto na lahat ang mga dokumento ninyo at nailipat ito sa pangalan ng mga heirs. Kasi kahit na sabihin natin magkaroon kayo ng extrajudicial settlement of estate with deed of sale, ang mangyayari pa rin niyan is, ah, ma-cancel yung emancipation patent 'no, yung titulo, yung lumang titulo at ipangalan pa rin ito, magkaroon ng panibagong titulo sa pangalan pa rin ng mga heirs. And then after that, because magkaroon na mayroon kayong deed of sale, ililipat na naman ito doon sa pangalan ng bagong may-ari, yung buyer po. So hindi po ibig sabihin na porke magkaroon kayo ng extrajudicial settlement with deed of sale, direkta na ilipat po sa inyo ito. Hindi po kasi tandaan po natin, bawat incident po ng transfer po 'no, meron pong tax incidents po 'yan at saka meron din po mga proseso na sinusunod, okay. So I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin ni na Putel Putel Talk Channel 979, okay. Okay, so, bago tayo patuloy puwede po makahirit po 'no, makahiram po ng inyong oras. Meron po tayong libro na pino-promote 'no. Ito po yung, libro na inyong lingkod. I highly recommend na meron kayong kopya po nito 'no. Ito pong legal handbook po natin 'no, at saka a daily companion for all for home and workplace 'no. Ito pong libro pong ito, this contains the extract or abstract of the laws that we have 'no, that could affect our lives 'no, from the time na tayo'y na-conceive, pinanganak, nagkaroon tayo ng pamilya 'no, nagkaroon sa issue about birth certificate, marriage, kasalan 'no, titulo ng lupa, support 'no, at nagkaroon ng, issue sa, right of way, easement, labor-employee relationship, among others po, ay ito pong librong ito na ni-recommend po natin kahit hindi po kayo lawyers 'no, this could serve as a handy reference materials 'no, kung meron po kayo niyan sa inyong bahay at saka sa inyong workplaces, okay. And then ito pong isa pang libro na pino-promote po natin 'no, kahit hindi kayo lawyer, mas mabuti na meron po kayong copy nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces, yung Handbook on our, Bill of Rights 'no, na kung saan nandito po yung issue sa arrest, warrant of arrest, search and seizure, at saka po yung, 'pag ang isang tao ay under arrest at custodial investigation, ano ba ang karapatan ng taong ito. At dahil po may cybercrime na rin tayo ngayon na kung saan 'pag, ang ating pong electronic gadgets 'no, tulad ng laptop, mobile phone po natin at saka tablets po natin 'no, magamit po sa crime 'yan, maging cybercrime po 'yan and we could be subjected 'no, itong ating electronic gadgets could be subjected to different kinds of cyber warrants 'no, para either ma ma magkaroon ng magkaroon ng forensic examination or, para po ma-either ma-delete o ma-reproduce kung ano yung, content ng isang electronic gadgets 'no, na na-involve po sa, crime at magamit po ito, for or against sa isang tao 'no, as evidence, as part of the electronic evidence, okay. So, yung iba po nating libro highly recommended po 'no, sa ating mga practitioners po natin, yung labor laws po natin, Compendium po 'no, ito po ay very, relevant po ito 'no, as reference material sa mga HR practitioners po natin, yung ating, labor and industrial relations practitioners and of course yung ating corporate law annotated sa mga corporate lawyers po natin 'no, and of course yung ating CIPRA, the Code of Professional Responsibilities and Accountability po natin 'no, as lawyers, okay. Very helpful po mga,
ang mga libro po ito sa ating pang-araw-araw na practice po natin. Mga hardbound books po ito, no? And they are published and distributed by Central Books, no? The leading law books publisher po, no? Dito sa Pilipinas. You can order online, no? If you can have this screenshot, no? Nandun po yun, or you can just go direct sa kanilang website, www.central.com.ph, no? You can order online, free delivery po nationwide. Mga hardbound po ito, no? And then they have branches in Manila, Mandaluyong, Makati, at saka sa Quezon City. And also in Cebu as well as in Davao. Okay? So thank you very much sa inyong oras, no? And I hope, no, to see you again in the next video po natin. Bye-bye and God bless.